Tama ba? Si Yaya, nasan ba si Yaya? Sabi ko kasi, Yaya, ano ba sa Bisaya ang mangibabaw, dominance? So, supreme control ba? Sabi, madali lang ma'am. Sabihin mo, magmadaugon. Magmadaugon! Tapos bumalik ulit. Sabi niya, ay ma'am, sandali. Mamaya po, ite-text kita muli kung ano po ba yung tama. Hindi pala siya sigurado doon. Ang problema po, naisulat na sa prompter. Kaya tatanungin ko kayo, tama po ba ang magmadaugon? Magmadaugon! At least, Yaya, tama ka. Yun lang ang tumama. Ngayong araw na to, alam mo yon, may tama ka. Okay. Magmadaugon! Mangibabaw! Supreme control! Alam niyo po, palagi, ang Mindanao po, lalo na ang mga leaders ng Mindanao, yan po ang nangingibabaw kada po ako may tatawagin sa Araneta noon. Kaya gusto ko po ulit ipaalala sa inyo. Ngayong araw po na to, bumaba po ako para sabihin muli sa inyo na hawakan nyo po muli. Hawakan nyo po muli with pride yung lakas ng Mindanao. I love you more. Magmadaugon! Para po sa akin, hawakan mo ang mga pangarap mong muli. Magmadarugon! Mangibabaw muli yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mong abutin ang bawat pangarap mo. Marami po kasing pangyayari sa buhay natin araw-araw na nagpapahina ng loob natin. Kaya po, nakakalimutan natin na meron pala tayong power. Yun po yung power na magdesisyon para po sa ating mga buhay. At gusto ko ngayong araw na to, dominance. Ikaw mismo ang humawak ng buhay mo. Dahil alam ko kung anong power meron ka. Kaya alam niyo po, palagi kong tanong, sino po dito ang gustong magnegosyo at yumaman? Tama naman po. Pero minsan, walang lakas ng loob. O meron, pero nakakalimutan. Ang dami mo kasing iniisip. Pati kapitbahay mo. Pati sasabihin ng kapitbahay mo, iniisip mo. Pati yung problema ng iba, iniisip mo. Pati yung problemang hindi pa naman problema at nangyayari, iniisip mo pa rin. Kaya ang ending, nawawalan ka ng loob. Nangihinaan ka ng loob. Kahit na dumating na yung pagkakataon, katulad ng First Vita Plus, nagdududa ka pa rin na kaya mong gawin. Alam niyo po, lahat ng iniisip mo, hindi yun totoo hanggat hindi nangyayari. So, malamang sa hindi, kaya hindi natutupad ang mga pangarap mo kasi bago pa man may mangyari sa buhay mo, inuunahan mo na hindi mo kayang gawin. Yun! That's one thing that's holding you. Kaya, kung isipin mo, binibigay mo pala sa ibang kamay. Yung sabi ko sa inyo kanina na dominance. Sila ang humahawak ng buhay mo. Alam niyo po ba? Takot!
That is one thing that's holding you back, kaya ayaw mo magnegosyo, kaya ayaw mo gawin ng first bite at ng todo-todo. And at the other side of fear is freedom. Nasa kabaliktaran po, nasa kabila ng takot mo, yung kalayaan na pwedeng mangyari sa buhay mo. Isa lang naman yung gagawin. Maniwala ka. Alam niyo po, last 2024, meron naman siguro po nakapanood dito nung January 15, 2024, nung gines po ako ni Pia Guanyo sa Kada Umaga. Ang title po ng programa is Kada Umaga, pero yung segment, Yayamanin. Okay? So, in-interview ako. Ang unang question sa akin was, meron ba tayong clip? Okay. A lot of Filipinos kasi medyo ilang sila na mag-start ng sarili nilang negosyo. Bakit nga ba, Miss Doy? Parang a lot of them talagang ang kanilang orientation is graduate at maghanap ng trabaho. Tama naman yun. Kasi yun talaga yung palaging mindset na maraming Pinoy, maraming Pilipino. Pero number one is, kaya siguro maraming takot ay dahil yung paniniwala sa sarili. Yung belief. Because there's power in believing in yourself. Okay. Nabitin po kayo? Okay, sadya po yun. Tama naman po, there is so much power in believing in yourself. Kasi simple lang, in order to succeed, you must first believe that you can. Sino pa po ang maniniwala sa'yo? Di ba dapat ang unang-unang maniwala sa'yo ay ikaw? Bale, wala ang pangarap mo. Forget about your dreams. Kung ang una pa lang ay duda na sa sarili mo ang mangingibabaw. Bale, wala ang sipag, ang galing mo. Kung ikaw mismo hindi maniniwala sa sarili mo. Meron nga pong pa-contest dati. Sabi po, dream it, believe it, achieve it. Sa Channel 7 po yata yun. Stars, tignan niyo po, nahalata ang edad. May sumigaw, starstruck. Kasi po, ma'am, parang sanggol pa lang ako nun eh. Hindi po. Joke lang. Pero tama po, starstruck yun. Sabi po, dream it! Believe it! Achieve it. So, in order po yun. Una, mangangarap. Kayang gawin? Kasi po yun ang pinakamadaling gawin. Ang susunod, believe it. So yun po ang pangalawang dapat gawin. Maniwala. Maniwala ka muna. Bago, achieve. Bagong mangyari at magkatotoo ang iyong mga pangarap. So, in sequence yun. In order yun. Bakit po? You become what you believe. Kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang magiging ikaw. Wala nang iba. Alam ko na kaya mo. Pero, minsan, kaya nagdududa, kulang kasi sa opportunity sa labas. Di ba po? Ang dami kasing kontra eh. Bukod po sa kontrabida at mala CCTV na kapitbahay mo. O, di ba? Dati po, hindi lang mga chismosang kapitbahay mo. Ngayon may CCTV na sila eh. Lahat ng galaw mo, alam nila eh. No? Parang nakakabit na CCTV sila eh. No? Palagi po, sinasabihan ka na, Vita-vita ka dyan. Power-power ka dyan. Malunggay.
Hanggang pangarap ka na lang. Yun ang palaging narinig mo habang dumadaan ka sa kalye nyo. Tingnan mo po, meron na silang chismisang sarili. Isa lang po ang nasabihin ko sa inyo. Kung hanggang ngayon takot ka pa rin, natuparin ang bawat pangarap mo, ito lang po, simple lang. If God put that seed of dream in your heart, then He will also give life to that seed. Walang ibang pwedeng gawin ng Diyos kung hindi maging totoo sa promise niya. Na kung siya ang nagbigay sa iyo ng mga mata para makita ang opportunity na bigay ng First Vita Plus, siya rin po ang magbibigay ng kakayanan sa iyo para tuparin ang bawat pangarap mo sa First Vita Plus. Para sa akin, si God na yung naglagay sa iyo, sa iyong sa puso mo, ng pangarap na yan. Hindi po ba na si God ang naglagay dyan? Nagdududa pa rin po kayo? Di ba sabi, anything that is good comes from God? Kung ang pangarap mo ay mabuting buhay, mabuti po ba yun o masama? Kung ang pangarap mo ay makapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak mo sa magandang eskwelahan, mabuti po ba yun o masama? Kung ang pangarap mo ay mabigyan ng disenteng tirahan, hindi ko po sinasabing mansyon, ha? Ang sinasabi ko po ay disenteng tirahan at mapagmahal na tahanan. Home, not house, home. Ang iyong pamilya, hindi po ba yun mabuti? Mabuti po ba yun o masama? O ito po, minsan nagtatalo ang isipan mo. Kung mangarap ka magkaroon ng sasakyan, sinabi ko po yung sasakyan. Kasi minsan hindi pa naman kaya ang kotse. Alam niyo po, hindi ako yung CEO na nagsasabi na, sige, magpalabas ka na. Hindi po. Kung ano ang pwede mo at kaya mo palang bilhin, yun dapat. Kasi sino ba magbabayad nun? Ikaw. Hindi naman po ako. So, dapat kung ano lang yung kaya mo muna. So, sasakyan. Kung ang kaya mo palang ay motor, masama po ba yun? Mabuti po ba yun o masama? So, ibig sabihin pala, kung sa lahat po ng mga nasabi ko na mga pangarap, isa po doon ay pangarap mo. So, ang pangarap mo po ay hindi masama, mabuti. So that means, ang nagtanim sa puso mo ay ang Diyos. Kasi mabuti Okay? Ang masama, pag sinabi mo sa sarili mo, gusto kong yumaman at lalampasan ko yung upline ko. Okay pa po yun. At ipapamukha ko sa Kanya na mas magaling ako sa Kanya. So meron pong halong puot yun May halong hindi masamang tinapay, pero masamang hangarin. So sa palagay ko, hindi Diyos ang naglagay ng pangarap na yun sa puso mo. So yun po, ang nagiging simula minsan ng maraming problema, because you become greedy. Okay? Hindi na po totoong pagtulong sa kapwa ang gusto mo sa First Vita Plus. Kung hindi, gusto mo lang talaga ang pera. Good news, sa First Vita Plus po, hindi naman po tayo pera-pera lang. Bakit ko po nasabi yun? Tignan mo yung katabi mo, nakagrupo mo ngayon, hindi mo nga yan kakilala nun Tignan mo yung mga downlines mo na nagkaroon na ng mabuting buhay sa First Vita Plus. Hindi mo kakilala yan noon. Pero bakit nadala mo sa mabuti? Kasi nga po, totoo, genuine love at support ang binibigay ng bawat isa sa First Vita Plus sa kanyang mga downlines. So, kanino ka maniniwala? Sa sinasabi ng mala CCTV kontra bida na kapitbahay mo? O sa sarili mo? Na nagsasabi
na kaya mong tuparin ang bawat pangarap mo sa First Vita Plus. Ano man ang ginagawa mo ngayon? Unemployed? Meron po ba dito walang trabaho? Oh, proud na proud ka talaga. Okay lang po yun. Self-employed. Katulad po ni Jonathan. Dati po ay farm worker. Alam mo, hindi ko halata. Tingnan nyo si Jonathan, pwede bang tumayo ka? Oh. Quarter turn? Quarter turn. Okay? Dapat may ganon. O, aakalain niyo po ba na nung bago siya mag-First Vita Plus ay magsasaka siya? Tama ba yun? Farm? Magsasaka ba, no? Okay. Parang wala akong nakikita. Parang ang kinis-kinis niya, oh. Oh. Parang ano nga eh. Parang model nga ng astringent eh. Parang minumumog ang toner. Parang yung sabon natin sa Pisol na yung paborito ko na kulay orange sa sabon, yun po ang kanyang mantikilya, yun ang kanyang butter. Hindi, Virgie, joke yun. Sabi ni Virgie, wow! Hindi yung totoo, joke yun. Baka mamaya po, yun ang gawin yung mantikilya. Virgie talaga. Hindi lahat ng sinasabi ko, seryoso. Akalain nyo ba na dati ay magsasaka siya? Wala akong nakikita na kahit na anong pahiwatig. Opo. Oh. Patugtugin mo nga yung kalma para sa Vita Eagles na ito. Okay. Alam niyo po ba, si Jonathan ay dating maggagapas ng palay. Opo. Alam ko po kasi yun po nakasulat sa prompter ko, oh. Yun po, oh. Hindi ko po kinokontra. Ay, ayun pala yung asawa, kaya pala eh. Ayun pala, oh. Oh, unemployed ka man, self-employed ka man, unemployable ka man. Meron po dito tayong mga senior citizens, PWD.